School-Based Action Cell. Ay tingnan natin, magtali na tayo ng may pinakamaraming sagot at meron siyang premyo. Para hindi tayo tutulog-tulog, I'm going to share with you some fortunes today. And pag talagang nakasagot na Gcash, cash na lang. Para sa buong session ay talaga naman naka-focus kayo all throughout. Okay, huwag ninyong mamalitin kasi malaki ang ating mga papremyo. Very good, Sir Leo. Pinahawakan ko to, baka tumayag. Can I have one fussy? Nandalipusan tayo, maramdaman. Huwag mo nang i-distribute hanggang hindi na ibigay ang ating instruction. Yes, good morning. Okay, and aside from the Learning Action Cell, sige yun what else? Isa pa. At kung baka marami pa kayong iba dyan na ginagawa na hindi namin ginagawa sa aming school. Professional Development Programs in our respective schools. Learning Action Cell lang ba? Any brainstorm? Siyempre, hindi pwede mga facilitators. Wala na ba? Hindi pwede. Wala na. In-invite ko pa mga principals noon. Ginagawa natin. Before the beginning of classes and before the, Yes, ma'am? Narinig na natin. Yes, ma'am. Right. Benchmarking and team building, ma'am. Okay, very good. Pwede rin. Pwede. It starts with letter I. Yes, ma'am. Yes, the in-service training and many, many more. Next slide, sir, right? Bigyan na natin ng mga microphone, ng mga nag-register, facilitators. Sana hindi lang isa na dito for the microphone. So, on your screen are the professional standards that will be addressed in this session. We are very consistent since 2020 nung lumabas ang DepEd Order number 24. Sa lahat ng ating ginagawa, merong Philippine Professional Standard na naaating. Baka lang sabi nyo, ano kaya ito? You should have a copy, their teachers, their school heads, kasi this is our Bible, our professional standards. So first, we have going to managing school operations and resources. And under strand 2.2, it says there, for financial management, manage finances, adhering to policies, guidelines, and issuances in allocation, procurement, disbursement, and liquidation aligned with the school plan. So all ang kaparahan ng bayan dapat nasa ESIP, AIP, Priority Improvement Plan. So meron kayo lahat yan in your respective schools. Okay, for the teachers' development. Okay, next. So, going 3, focusing on teaching and learning, strand 3.1 is also being addressed in this session 15. School-based review, contextualization, and implementation of learning standards. And under indicator 3.1.2, we are going to assess teachers in the review, contextualization, and implementation of learning standards to make the matatag curriculum relevant for learners. So, hantatay ka ipunusan, mas nabakbaka katapagkalinan, mag-implement yung matatag curriculum. Nagsimula sa National Training of Trainers, Regional Training of Trainers, Division Training of Trainers, and now School-Based Training of Trainers. Okay, for going for developing self and others, strand 4.5, professional development of school personnel, indicator 4.5.2, implement professional
professional development initiatives to enhance strengths and address performance gaps among school personnel. So there will also be series of trainings. In Indicator 4.5.3, monitor and evaluate the implementation of professional development initiatives in enhancing strengths and in addressing performance gaps among school personnel. So pag sinabi natin performance gaps among teaching or school personnel, kasali tayo doon, their teachers, school heads, and non-teaching personnel. That's like reading and numeracy. Yan ang number 1 at walang katapusan na learning gap sa buong Pilipinas. Okay, next. Domain 5, building connections. Strand 5.4, communication. Communicate effectively in speaking and in writing to teachers, school heads, and learners, parents, and other stakeholders through positive use of communication platforms to facilitate information sharing, collaboration, and support. So we have our respective school papers, we have our group chats, we have the radio station, our local television stations, and many other forms of communication to the different members of our school community. You have a school community. Huh? Okay. So Domain 7, personal growth and professional development. Strand 7.4, professional reflection and learning to improve practice. Indicator 7.4.2, develop a personal professional improvement plan based on reflection of one's practice and ongoing professional learning. So my dear teachers, kahit wala ang school division, regional and national professional development program, we should have our own. Oh, you have your own life readings. Nag-enroll ka sa yung master's sa iba pa, or any short courses, or meron kang ginagawa para ma-improve mo pa ang sarili mo, ma-improve mo ang craft mo, most especially in teaching. Halimbawa, you are an EPP teacher, syempre, nag-enroll ka rin siguro ng cooking, gardening, whatever na may NC, kahit na hindi yan requirement sa'yo, para mas gumaling ka pa sa pagtuturo sa mga estudyante mo. So kung ano yung kahinaan natin, kailangan humanap tayo ng avenue wherein we can improve our weaknesses to become our strengths. Okay? Next. Modulated daw. Yun ang pinaka-modulated ko. Mas i-modulate ko pa. So our session flow. Okay. Our session flow mga kasama. Kasi binibilisan ko para hindi tayo mag-overtime. Roles of school leaders in leading and managing school-based PD programs. Ano nga ba ang mga roles ng ating mga principals, ng ating mga master teachers, and of course kayo, ng mga teachers sa ating mga PD programs. In the first place, we have the PD program. Siyempre naman. Okay? So, effect size and its intervention requirement, full school approach, the school-based PD programs, the implementation strategies for the conduct of school-based training on the Tatak curriculum, work application plan, na natin mamaya mga yan, RTIP, DTIP, and CSBP-BP. After this training, it will not end here. It will not, kasi hindi mo naman nakuha lahat. So, mayroon pa rin ang ating school heads na pagpapatuloy. The training should be continuous. Monitoring and coaching will be in between. Ano, talaga, mag-implement ka na ng age na matatag curriculum.
today. So, our objectives for this session, bigyan na natin ng mic. Ipabasa man, karinig ko. Oh, yes, Ma'am Benny. Ikaw na yung mauuna dyan. Discuss the significant roles of school leaders in leading and managing school-based professional development programs to improve teacher practice. Okay, next, Ma'am Mark. Nakadeped matatag. Integrate the concept and elements of the whole school approach to curriculum planning and its link to teachers' ongoing professional learning, articulating the effect size and its impact on learning outcomes. Okay, thank you, Ma'am Lenny and Ma'am from North. Next. Doon na sa kabila, sir. Doon na sa kabila. Okay, siya. Ikaw, Ma'am. Discuss implementation strategies for the conduct of school-based training and development curriculum. Yes. Next. Yung nasa harapan, si Ma'am Sharina. Next objective. Capturing the great general concept of the curriculum, articulating the doable school-based professional development plan for teachers on matatag curriculum. Yes, Ma'am. Thank you. Okay, next. The gentleman from Katbangan. Kasi dati yung sinata ka, no? School is implement the work to improve learning outcomes. Okay, thank you, sir. Next. Okay. So, our first activity, diliban po ito. Keeping my memory on. So, may I request our facilitators to please distribute. Bali, dalawang activity na yan. Pinag-isa lang po namin para makatipid ng coupon pa. Wala na kaming coupon pa. Mag-ilan na kasi ang school year, Sir Nelson. Okay? Wala na talaga, so we need to order. Okay, next. Bigyan natin one pair. Ma'am, na nakapit. Tingnan mo yung kulang sa kabila, ma'am. Baka sakaling na-print na nila. So, for ID ko naman, nandito na si Sir JP. 1 each po. Sige, distribution muna. For 5 minutes, please accomplish the keeping my memory on template provided for you. Okay, next slide sa right. Yes. So, ballpen lang yung magsasalita, pwede na ang bunganga ng mga kapatid. So what are you going to write there? I experience, practice, being, specify your role. Facilitator, documenter, during what PD program? Slack, insect, or others, if you have your own, which help me enhance competencies. Thus, state the result. Okay, 3 minutes po. And the timer starts now. Ma'am Rosalie. Are you with us, Ma'am Rosalie? Yes, 3 minutes. Tulong ang ibang 15. Kahit tatlo lang kayo with the school head, pwede ng school learning action cell yun. Nakita ni school head na nakita sa mga mangyari ay kadang-kadang PSL AC video and 2, 3, 4 teachers. Within the day, within the week. Wala sa plano, kasi may plano. And the plano is very flexible. Hindi yun fixed. Pwede mapalitan yun, depende sa pangangailangan ng ating respective school community. Okay, Ma'am Rosalie, ilang minutes pa? Last 1 minute. Okay, are we done? Are we done, Filipino group? Tiyak man, lagi na kalpasan, kamsat. O, kitaan tayo, maawanan, the best reciter, the best group, di pa mananan, yung preview. Okay, most behaved group, best group, dalitan, di pa mananan. Okay, are you done? Clap, please, clap. Filipino group. English. Science, math, meron sa kapdan. Okay, they're not yet done kasi they don't like to clap yet. Okay, so consideration, 30 seconds more. Okay,
Okay, next. So, right. So, in your group, hindi na triad. In your group, you are going to share your answers in your group. Basta ako kaya pag-usay dandaman. So, kindly face your group mates, karabsat. Face your group mates and share your answers. And, alikot, dito papel. Nagay ka kasama. O sa hindi kasi. Nagragsaka, talagang nabusimulan ko. The first time in history, nalagit na yung principal ko na siya, the overall chairman, hindi kamuntikan. Please share, na-share yung mangyayari productive noise. Ready? For 2 minutes ng Rosary. Sharing na po tayo. 2 minutes. O, di na kasangsamo. Dapat alam ka lang kasama na ha. Kasama mo. Talagang kami share. Okay, share ha. Itaman di group na share. Mention ko yung group na share. Okay na, magsalita kayo. Productive noise yan para sa klase. Sige, masinukat kayo, kikinaka kayo, at share kayo. 5 minutes gaya ng Rosary na yun na, 5 minutes. Well. Okay, so kaya dapat natin share to yung insights na nila-share na nangyari o narin na lang. Nabalang lumalapakin. The first, opinion. Okay, how many minutes more ng Rosary? Yes. Continue sharing. Continue. Alam kayo, notice na kayo ng anawan. Alam kami mag-answer. Kung ano mag-isisnak kayo, mag-answer kayo magkapsa. May memo po ang mga ito. Okay, last 1 minute na lang, Rosary. Yes, last 1 minute. Last 1 minute. In 10, 9, 8, 7, etc. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, bigyan mo sa sabay. So, bigyan mo sa sabay. Anong mga nilay? Dapat represented ang mga school sa sao. Sa biro kang school sa biro kang nakatake. Okay? So, you are going to share your insights about the sharing na nangyari sa grupo ninyo for 5 minutes. Can we have the grade 4 English teacher of Pampalya Elementary School? Because I know that you always have a very strong PD program. Yes? Ayan na ni ma'am. From Pampalya.
sharing. Sharing lang muna. Kung ano yung tanong, yun ang sasagutin natin. During the sharing, insights. Napagalan ko rin yung tayo. Last day na naman. Agpasudan. Good morning, fellow teachers, fellow educators. So, in our English group, during our sharing, we have known what are the different roles that we had during our last sessions. So, some are facilitators, some are the lab coordinators, some are the speakers, and some are the participants. So, and another also is a documentary mom. So, yung insights namin na in having a student's program development, so we have to work one another in order to come up with a very nice result after the PD. Okay, very good. So sabi niya, kailangan daw magkaisa ang lahat, may collaboration. Palapakan natin 3 cups. Ready, go! 1, 2, 3. Okay, another. From Pamparia, Elementary School. Nandun daw, tinuturo ni ma'am. During the sharing, what were your insights, ma'am? Naka-blue. May sharing na nangyari sa ating group. Dapat siguro. Okay, what were your insights? Very good ang English group. Naka 1 point. Math group, 1 point. Lucky group na isa. During our This group, EPP, 2 points. 3 points. During our sharing, some of them became facilitator, resource speaker. Same as during the documenter participants and students. They are in charge of some parts of the lab or the NSET. Okay, palapakan natin 3 claps. Ready? 1, 2, 3. Thank you very much, ma'am. Next slides arrive. So, what can you say about the activity? Hana, from Bangladesh. Oh, sinunod kami sa memorize ko. Hana, what can you say about the activity? The activity ay kung nangyari dito. Oh, yan, ang nagagawin yung sa amin. Ala, Hana, what can you say about the activity? Sharing. Sharing. Ito, We collaborate with each other about the new strategies achieve abilities of our students. Okay, so may sharing na nangyari. Iban doon. Membranes. Iban sa sharing. What can you say about the activity? We were able to also know the roles of each and every one of us in our group, and we know that it is very important for us to do such sessions like teaching, mentoring, and those professional development programs for us to enhance our leadership skills also and improve our crafts as teachers. Okay, very good. Ma'am Hana and Ma'am Mary Grace, 3 cups. Ready? 1, 2, 3. Next slide. In sharing with your teammates, what struck you the most with regard to the roles you performed during the training? Ma'am? O, kasama namin sa pang-training mo si Ma'am. Ma'am, hello. Good morning. So, what struck you the most? Ano ang pumukaw sa iyong atensyon? Ay, ano ba yung gagawin ba? Sa iyong mangyari? Okay, ma'am. From Pagudpod. Ano yung correct? Pagudpod. Okay. Pagudpod Integrated School. What struck me the most with regards to the role I performed during the training? Ano ba naka-extract ka niya? O, be honest. Sasasaluhin ka ni Sheila. O, nagdanda-danda ni ma'am. Bago-bago pa ka na eyelashes. Kung para
me the most, yung mga facilitators na. They're very competent speakers na. And Dito lang. Focus tayo dito lang Andy sa schools nyo. During the sharing with your teammates, what struck you the most? Ano yung talagang aha moment, your aha moment? from my group, what struck me the most is they're very participative and we collect different knowledge from them and from us. Okay, thank you very much, ma'am. Very good. How about Erica? What struck you the most? Iniwan ko ni you faces. Hello, good morning. Good morning. What struck me the most is knowing that even being a solo individual, ito pala, there's someone here who is really a great multitasker. There is someone here who is a great multitasker. Ang dami ng role. Yung isa lang role, ang dami ko. Yes, very good. Clap naman for Ma'am Rapagupog and Ma'am Erica. Ready, go! Sabi niya, nagulat siya kasi may mga multitaskers. One man team, sa kanya na lahat. Okay, ako nagplano, ako nagluto, ako nagsain, ako kumain. Parang gano'n ang peg. Nandito sa, AP group. Yes, next sir. Only if we have more time, siguro sa school nyo na i-discuss na mas malalim. So, when was the last time you either managed, implemented, or participated, yung very recent time, in a school-based PD program? How was your experience? Magkita kayo man, ipinagin tayo barong, narukulo ba? Okay, anak, get you man? Yes, man. From what school? Okay, Puno. Awal ko na po, elementary gamit na ito. Yes. When was the last time? 2023, 24. Kailan yung last? As March. Ay, wala sa April. Okay, March. Okay. So, how was your experience? How was your experience, anak ko? Tutulungan ka ibang mamaya. Yes? Okay, so how was your experience? Did you learn something from the slab? Okay, tuloy ni mama. Tuloy lang, on voice to. Papalantanin ka ito. From our last session in our school, I remember that we talked about the weekly rotations, the weekly enforcements, and also how we use the materials to cater our students in terms of their learning abilities. Okay, very good. Palakpakan naman natin. 1, 2, 3. Talagang naglalakad sa San Fernando City Division. Ang galing. So, in leading, managing, or implementing a school-based professional development program, what do you think are the critical factors that we need to consider? Master Teacher Man, where are our master teachers? The partners of the school heads in implementing the learning action cell. Kaway-kaway. Asan na mga master carers? Do we have master carers in the house for grade 4? Kasi mga ibang master carers nasa pagpasis na sila. Okay. What are the critical factors that we need to consider? Naragin bilang ba? Gusto na kayo? Gusto na kayo, wala. Pagpupunta kayo sa nagkakapas bonus. Kasi ba? Wala. Dear Fasis, dear students, do we have master teachers as participants sa inyong lang? Then mga master, ayun na ni ma'am.
school na si Ma'am Laklan. Okay. Reminder, ang mga master teachers, partners talaga yan, not only in the class observation, but in leading the school with everybody. Yes, ma'am? I'm giving my view on emergency skills and personal development. In view of the critical factors that we will consider. We consider the materials that we are going to use during our assignment and also the budget. Okay, according to ma'am, thank you very much ma'am, palapakan natin. So makinig tayo mga bukay para natin. Ang i-consider daw ay ang budget at ang materials. Aside from that, bago tayo mag-slap, ano yung unang-una na dapat natin i-consider? Sheila, nandito si Sheila. From Poro noon, Sapes noon, ngayon, nalangayan na. Siguro nag-change residence ka na po? Nag-change residence? Okay, sige. Good morning, everybody. I think the factor that we need to consider is the needs of the teachers. Again? The needs of the teachers. Okay, first and foremost, ano ba ang kailangan ng mga teachers? Isa ba sa kanilang weaknesses ang ICT? So, kailangan number 1 ang ICT. Hindi lang needs ng teachers, needs ng school community. Wala na ba tayong tubig? Nakikita ko ng pero araw. Awan po ito. So, kailangan ng emergency slot dyan. Bigla mo lang ang kuryente. Dapat ang pan. Hindi lang mga puro classroom sa slot. Pwede rin ang mga physical facilities problem natin. Problema ni learner, problema ni parent, problema ni teacher. Buong school community. But I want to share with all of you the things that we need to consider in order for you to know. Next segment, sir. Wag muna, sir. Wag muna. First, please, paulit kung ito na maragdaman for 500 pesos. Understanding of the concepts and significance of school-based training programs. At the outset, dapat alam ninyo lahat sa buong school ang kahalagahan ng school-based professional development program. Ano bang kahalagahan nito? Ano bang may tutulong nito? So, meron kayong deeper understanding, klaro, maliwanag sa inyo, kakabsa. Again, understanding of the concepts and significance of school-based training programs. Ang mong pinangyari, ang mong karamido, handa na kalagdawi kalaptan na basta-bastan. Okay, second, knowing his or her role in conducting a school-based training program. So before this, before pa naman ganito, nagpa-meeting si school head. Okay, our topics for the school learning action set for the year are the following. But this is not fixed. In case there are most urgent problems na nangyayari, pwede natin palitan ang mga ito. May mga isisilip tayo. So dapat alam mo ang role mo. Kahit na participant ka lang sa PB program, ang mong role mo, mga addressan dahil problem mo. Okay, in the reading and numeracy program, ang mong karanidong. Paano mo mapapabasa ang mga below letters na sandamakmak at mag-break to ulit na below letters pa rin. So, knowing his or her role in conducting a school-based training program. In the CE or in the collaborative expertise, everybody is significant. Walang masinamang tinapay sa school. Documental, very important yan, nakakapagod. Just like ang ginagawa naman ngayon para may remembrance tayo sa ating grade 4, matatag training. Third, having a full grasp or understanding of the teacher's performance and how to improve teaching competencies through providing continuous professional development programs or learning and development interventions and or considering need-based learning and development
interventions. Alam na alam ni school head, ni master teachers, ang mga pangangailangan ng bawat teacher na profile niya. Okay, itong 10 na to, ICT. Itong 10 na to, leadership, ang weakness. Ito, mahina ito sa ano, hindi mahina wala na akong maisip na. May problema ito sa classroom management. May problema ito sa art of questioning. May problema ito sa mastery of the subject matter. So, dapat alam na alam ni ma'am. Kasi in-observe ka niya. Kahit mga nag-corridor observation niya, alam niya na you cannot manage your class or you excellently manage your class. So, nakaisaratalay ka. Itong slack, muna ipa-slack na in a group of 15, group of smaller groups, by grade level. Ano mga ganon? Di ba Ma'am Tessie, Rafael? Our master teacher, nilalipatan natin. Nagkakasama niyo sa teacher ko. Okay. Nakafocus ako sa ibang score. But we do that. Di ba ma'am? From a big group to smaller groups. Okay, para mas maganda. So, anyone in the house, for the first 500 pesos, i-click niya right after. Talang mga discussion ito. Okay. Anyone in the house who can. Basahan mo na alam. The 4 critical factors that we need to consider in managing a student. At ano lang ba? Ay, sorry. Ay, pinagdataon. Okay. Number 4. The strong collaboration between and among the school personnel. Lahat importante. Lahat mahalaga. Everybody is significant. CE. We will be discussing that further in the school based approach. Number 5, the profile of the school in terms of gawin kita slide na ito. Sayang mo kung ma-share ka niya, itagapal ang mulo. Kapag nagkaris na kami pwede mag-insect, makaunat ba? Ay naapagsuko lang man ay na-short-shorten na ng periodan. Nakatilig ang mga prinsipalan. Una, di ba? Pero hindi mo alam, kapatid, na napakahalaga ng learning action cell. Okay, number 5, the profile of the school in terms of the capacity of teachers to teach and the academic performance of the learners per learning area. Na ako dami makabasa, nagtinong kailangan na mabaamo, nag-transfer na tagalito na alas na tumalan tapos ko na dito, grade 6, ng high school, ng magandang na nandito yung mga basa slide. Pero wala nang ganun ngayon kasi ginagawa talaga natin ang ating trabaho. Number 6, the school has competencies in leading and managing the school. Okay, dapat alam na alam niya. She is an expert of her or his craft. Alam niya ang mga susolusyonan na problema na ang naging bubulag. Dapat alam niya na may mga non-readers, may mga non-numerates. Dapat consistent siya sa pag-a-address ng mga problema ito. Hindi makabasa, anak ko bulag na videopin. Ibagang kailangan, ay kasal mo nag-perform ng mga basa. Ang hindi makabasa ay bulag, pipi at bini na kabisa. Sabi ko na may strap, ma'am, di mo kami makabasa, kailangan ko may. Okay, number 7, the effect size and the intervention required to improve the school's academic performance. Ada research yung mangyari. Ang yung ada-rita. Ada improvement, rating. Isi-share ko lang, halimbawa, yung may business na maganda. Yung ginawa natin. Re-entry plan. Mag-Daphne, diba? So, because of this re-entry plan, we will even to know na lahat na nag-grade 1 ay wala nang below letter. Lahat sila, kahit pa paano, LCDs niya. Word. Story. Sentence meanings. Okay, anyone in the house who can repeat the 7 critical, oh wow, Leo, 500. Okay, Leo. Leo, napag ka na Leo. Galing naman ang memory mo.
Yes. These are the 7 factors that we need to consider in the school-based training program. Number 1, understanding the concept and significance of the school-based training program. Next, knowing his or her role in conducting a school-based training program. The other one, having a full grasp or understanding the teacher's performance. Number 4, strong collaboration between and among the school personnel. Number 5, profile of the school in terms of the capacity of teachers to teach and academic performance of learner in an academic area. Number 6, the school head's competencies in leading and managing the school. And of course, the last one is the effect size and the intervention required to improve our school academic performance. Wow! For 500 pesos, para sa isang video ng 1,000. Ang kaya naman kayo. Okay, makapag-clap. Ready, go! Okay, you have the copy already. So, parang ito principal mo ng ano, di ba? 1 to 7, consider tayo. Di ba ang galing? Okay, ngayon, pati kami natututuloy kami. Ha? Okay, so, lahat tayo natututo dito. We learn. Kailangan na ASDS. We learn, and learn. Kaya mga Arabic, okay lang. Walang problema doon. Okay? So, since one of the factors, one of the factors, that's number 7, is the effect size and the intervention required. We are going to discuss what is effect size and why does it matter. Okay? Effect size tells you how meaningful the relationship between variables or the difference between groups is. It indicates the practical significance of a research outcome. So, nag-research sa iba Ma'am Brenda, Ma'am Rosalie, and all the master teachers sa iba, Ma'am Jenny. Okay. Hey, nagdubata ang makabasa, makabilang. So, yun ngayon ang i-addressan. Makikita sa effect size. Malalaman natin na pag nag-0.4, malaking bagay na yun. Okay? So, effects in the interventions, in the best practices na ginawa natin para makapabasa, makapabilang, o makadisiplina. Pagkatalauna, pagbasa, ito nakabigpito, beginning of the school year, naman makabasa. Itinalpas si Tatanatol, magaling dito, nakabasa namin nun. Rito, makabasa namin nun, napag-grade 3 na, balang grade 3 na, 15, 12. Ang section ini o tapos na grade 4 mo, matama sa matulog mo. Okay? Kami nagkita ng teachers sa, kasi numarot at nagulong po. Diba? Pagpangaton. So, ang domino effect man o. Mabalakta, makasdayan. Ha? Nalakalat nag-report niya, pero reality, ano pa, ito na makabasa. Yes? So, what is the effect size and why does it matter? Pero ulit, a large effect size means that a research finding has practical significance, while a small effect size indicates limited practical applications. Pero nag-passive effect na nag-aramida at flashcard ka sa matamang effect size pero biro ka pinapintas na way na makapabasaan. Or, better yet, itag mo sila sa LIS, this is the best. Para malaman mo kung ano ang diferensya. At pag severe yan, diba sa mga Melissa, pag severe, ang result ay ilipat natin sila sa San Fernando City Sped Integrated School. At kasulatan nun. Diba? Buwan na ilipat ko, diba? Because of tagging and assessment. Talaga na severe. Pag severe, mga makabasa yung ganang grade ko, mga makabasa, something is wrong, kalabsat, So, dapat yung i-consider yung aming damitan. Kung pinagtatagtubin
tayo ng tawag mo, diba? O, ganda tayo tayo. Ano may saya siya doon? O, kaya thank you Lord, dapat talaga na sumilor hindi isang sa akin ko, di ba siya po na ang mapag-spread. But I thank God for having that great opportunity at the SPED Center. Kasi naiintindihan ko na ang mga learners. Sabi ko, Lord, kaya pala pumunta ako doon para lahat ng klase ng bata, alam ko kung ano ang kanilang katalungan. Tinutulungan ko ito, kaya nasa pagkito daw, di namin remember. Kasi wala naman ako naman sa SPED, wala naman akong experience niya, ay parang dito, success na ng Brenda and all the SPED teachers. The larger the effect size, the greater the impact of an intervention. Okay? Wala, makapasok na kami na. Ay, share ko nga na ito, ibang school, ito nag-slack kami. Okay, pinaramiga, i-share ko nga, na makakabasa kayo ng sabay ko i-share ti district, i-share tayo ti division, ng susuwan, tanang amin kayo, division, ang target natin, bago region and central. Okay, next. Oh, yan. Hindi ko napapahabain. Ibaratag tayo. According to Hati. So, 0.4. From 0.2.1.2.3, 0.4. Oh, bakit una yan? At dati nangyari. At dati change. At dati effect. Mayat gusto sa room intervention. Mayat gusto sa room na pedagogy. Ay, pedagogy ano? Pedagogy. Pedagogy. Yes. Correct, maganda? Okay, next. O yan, mga samples. Ito mabasa ang pampabayad. Batantangan na nag-recess na na. Okay, effect size. Yan, currently the effect size of introducing collaborative expertise and making it a focus of teacher professional development to bring about change in student learning is 1.57. Ang dating istorya, at ay may nagwa regional supervisor. Ang question niya, ano ang ginagawa ninyo dito? Kurana, dapat iparang na word. But collaborative expertise gaya, ang alam ko lang, collaboration. Alam ko lang talaga, collaboration. Ang alam ko lang, kung nagko-collaborate kami. Kasi sa Friday, anong ginawa nyo? Militin ko lahat ng mga grade coordinators and then nagplano kami what to do and then ang evaluation, agreement and everything. Ang hinihintay ng word na babanggitin ko is CE, collaborative expertise. Well, to be honest to all of you, sabihan ko lang din ang turan yan. Katatanong lang yung collaboration. Pero ang hinihingi matatag ay CE or collaborative expertise. The implications of this figure are huge and cannot be ignored. And going back to CE, ginagawa na natin yan. Hindi lang natin alam na CE. Nagtutulungan tayo. Meeting of the minds. Collaboration. There is a CE na nangyayari. Okay, next. There is an issue. Alam mo na yung issue. Isa lang natin gaya. So, sino pa hindi nakakalam ng DepEd Order number 35, series of, series of 2016. Sino pa sa inyo hindi nakakalam? Diba? Pero, isang na nangyari, magre-report na, kaya aming negative, magre-report na. Kaya so, PISA, class tayo, o kaya sa kulelat tayo sa na. So, what might have gone wrong? Pag-iibat na slide. What might have gone wrong? Why sulit at sulat? Sharing yan. Collaborative expertise na master teacher at diba? Kanya nga dati mali na nangyari, tatay na ka na yung telekulera, kung nadalat na makabasa, bago mag-ipagpabasa na yung PISA, kung ang Ateneo, ang lasan, mga special science na mga project level, ipapabasa na yun. Diba? Bakit kaya
nanantay mo lang, nanantay mo sa akin. Tutong-tong kayo, nakikita kayo. Kaya ba nakiwang pag-ibig ka? Yes! O, malay mo, mabigyan ka. About that, Yes! probably on how we give our assessment to our learners, kagaya ng mga binigay na examples. Remember natin yung sa discussion about assessment, kung paano magbigay ng questions sa ating mga teachers. So, i-level up lang natin at we try to at least mag-practice sila ng level para alam nila. Okay, so thank you very much, Ma'am Joy, for that brilliant idea. How about you, Ma'am Liza? Ano naman ang sasabi mo doon? Pwede mong, ano yung sinabi mo sa akin, o pwede mong dagdagan? What might have gone wrong after all these insults and successions? Nakalayon na tumanan ng extra, nakamiso, dami, isla na pa isla. Kaya makapagibaganan. O, kapag meetings, lagi o pag-ayaw man ng meeting, padala na pagkakaan, ano pa meeting na pamilya, ang meeting, yes na. Okay, yes ma'am? Reward po sa ating lahat. Parang nawawala na rin yung boses ko. I think I can relate this to my topic yesterday. Ang assessment. So, medyo pareho kami ng sagot ni Ma'am Jonah. Kasi minsan yung mga assessment na ginagawa po ng mga teachers natin, paragraphs very small. Hindi po siya akma o hindi po siya align doon sa content. Hindi rin siya align doon sa objective na ginawa. That is why, as school heads, we need to look into the congruency between the evaluation part of the lesson plan and the objectives being presented in the lesson. Yun po. So kapag hindi po congruent yung evaluation doon sa objective ng teacher, paano naman yung measure kung naikuha ba niya ng matigay yung kanyang lesson o hindi? Kung naintindihan ba ng bata yung kanyang lesson o hindi? Doon po tayo medyo nalinapis ng landas. Okay, so pareha sila ni Ma'am Jonalyn on assessment. Tama sila, very good. Nagagaling ng mga students namin. From the point of view of a master teacher, Ma'am Rosalie. Kasi grade 4, nakafocus lang tayo sa grade 4 ha. Grade 4 lang, tayo bigyan natin agad grade level pata. Grade 4 lang. Okay, sa bagay din na correct ng grade 4 nila, grade 10. Sige. This is just my opinion because we Filipinos, English is not our first language. And when it comes to examination or test in the international, they use the Filipino learners use the English language. Why in Japan they are not using English? They have their own language. So my opinion on that is, sana yung exam naman, kasi lagi binibig yung mga teachers para masasaktan naman ako. Kasi, ginagawa natin yung trabaho natin. Pero, when we analyze, it could be na yung language barrier. Kasi, lalo na may mother tongue tayo, hindi ko naman pinamalit ang mother tongue kasi may mga benefits naman siya. But, sana ang Philippines, Philippine government, gagawa rin sila ng assessment parallel with the PISA para naman hindi tayo mahuhuli sa Okay, exactly. And you have a great point. Napakagaling. Palapakanta na natin sa mga o kapagawin ka na ng umabol. Sir, ano? May hahabol ka? Yes, ma'am. From that moment. Sir Aaron po nag-aaral si ma'am. Mas magandang ganito kasi coming straight from you. Direct from the horse's mouth. Yes, sir? In my own opinion, Ma'am Arlene, tama yung sinabi ni Ma'am Rosalie. Maybe alam mo hindi naman natin siguro narinig na one factor is a teacher factor. So, kahit sumpok sa buwan ng Arlene, sana siguro, kasi aminin natin o hindi, nakukompromiso yung mga lessons natin sa dinami-dami ng mga regional contest, division contest, sabi ko nga, diba, sa
JNP, sana tanggalin na lahat yan. Marami tayo ma'am, slang or expertise, the alignment of the objectives on the content of the test assessment. Nagagawa naman namin yun ma'am na maayos. Kaso lang, maybe one factor is yun, pagiging out of picture. Nandun naman yung mga pinili teacher but hindi gano'n na-concise. Hindi naman sinasabi na walang kapalit yung teacher kapag lumabas na isang teacher. Pero iba talaga kapag doon kami talaga sa classroom dapat. Okay, correct. Yung private, di ba? Dito lang, dalawang ma. It will really affect the learnings of every pupils doon sa loob ng classroom. Yes, exactly. And ma'am from Katbayan, the lady in red. Yes, So, in my point of view, ma'am, hindi natin dapat isisi sa mga assessment natin yung mga nagagawa natin ng assessment, yung bakit tayo nakakasama sa hindi mataas yung rating natin sa math. It is maybe because hindi na meron tayo na neglect na i-develop sa mga bata na skill. That is the comprehension skill. Na dapat yan ay ma-develop natin sa mga bata. Kahit sabihin kung ang gaganda ng mga assessment na ginagawa natin, pero hindi natin na-develop sa bata yung kanyang comprehension skill. Makaba tayo sa math. Okay, very good. Nasa naman ka comprehension skill at marunong ka ma. Kaya na grade 2, tapos kasi ito ka na nagpalpas grade 2, grade 3, kaya grade 6. Tinabasa ng bata, sumasa yung bata, kumakanta, ang bata ay nakasuot ng damit na pula. O ano ang kulay ng suot ng bata? Hindi naman nagsulat. Kaya challenge yan sa inyo, grade 4 ha? Grade 4 teachers of the revision. Yes, Ma'am Brenda? What might have gone wrong? Okay, we are focused on achieving many goals for our learners, but there are various stumbling blocks along the way naman. So, yung learner na dyan yung hindi lang school, okay, triangle yan ang family, okay, school, family, and self. Okay, kung may issue sa kanyang family, okay, both working or broken family, okay, product of broken family, tapos may ganyan pa yung mental health issues niya, okay, or child labor, okay, ano siya, child labor, okay, kailangan pa niyang magtinda ng pandesal bago pumasok. So there are many factors, okay, for that not results or other assessment being done. Tama. Very good. Palakpakan natin sila lahat. Ang gagaling nila. Isang applause. Ang gagaling nila. Buti na sabi ni Ma'am Yon bago ko balikan si Ma'am Liza. Kasi talagang yung family. Kaya in reading, talagang one of our best practice. We greatly involve the family. We have a contract with the members of the family, the mother and the father. So we are giving them at least a word or 5. During the day, video, panadon mo natin seryo. Mamaya, mag-discuss natin yung shared governance, shared leadership. Yes, Ma'am Liza? We are now having a CE, collaborative expertise. Kaya makinig kayo, they are grade 4 teachers. We're learning from them. Hello. I think my bearing would be paglabas na child protection policy. Kasi aminin man natin na hindi, mayroon at mayroon din ito. Kasi dati, at ito nag-issue na rin sa social media, di ba? Dati, kaya-kaya natin i-hold ang ating mga bata doon sa loob ng classroom. Because, kung may baon ng data ability, lumalik araw nila na, haan na, kumontra na tatarayan na, even the children. They can even say na, idawang ka itong fight. Diba? Even the children. Grade 4, magala din na? Meron na. Yan na sa Amerika. So, fellow teachers, we have to be very careful with disciplining our children also. Aga na kita yung makikita na pawala na rin tayo ubing, mga dabaso na ubing. What if merong nangyari dun sa bata along the way na umuwi para siya?
quality classroom. Kasi dapat doon, accountability in school, most especially the principal, piuligan at dating madinanarapin na pagpagawin nyo. Lalo ang assignment number any. Nawawang principal. Kasi, kung mangyari, danalmas, danatananan ang mga sigalang teacher, pero wala, yung principal. Gusto makakaasinod, yung principal. Unahin na doon mga principal. Okay? Okay na ba? My point talaga ma'am na may meron din yung child protection policy dito ma'am. Yes. So another is, let's take also into consideration the background of the child, especially yung kanyang mental ability. Yun, isa mga kailangan assessment. Interview ay na. Pagtanagan mo, batang taon, bilong sa pinalitago. If I am not mistaken, Sir Nelson, magkano ang budget ng isang bata? 7,000 ba? Yung buong budget ng isang bata na maikag, 7,000? 7,000? Kasi ang para sa assessment niya lang is 1,500, 4,000. Ay, mga naman is 7, ganun ba? Assessment is 1,500, baksa, ang yan. Okay, tama sila lahat. Narigat na talaga. Gusto nga, let's involve the school community. Ang mga amin natin, broken family lang, ako ay abang tinitin. Ako ay chat-chatter naan, ay abang, danunong, mapagkakilanan. Kinitatang, yes? Let's show, again, ang night. Okay, sir. Bago si Sir Arnold, super last. Before we will move on. You mentioned that there's a budget for every member. Where does this budget go? For education for everyone in Kasama. Okay, kaya dapat sumunod muna isulat yung deliberation na bumantak na kinagduma. Apay, maraming ginagitag kayo, ilagay na gitag. Talaga namin ang patag, pagana ng patagan, hindi tayo ng ugay, di ba? I-explain na aming i-budget na ito iwa. Ang laman dyan na problema na mata, ay na panunok, pati pwede ang makabilangan, kagalang mga makabasan. Itagtay aming idan. At anong ikadatoy ito na budget? Number 1, assessment. 1,500 expert, doctor, analytic division, itanan, mabayaran ko kay 8 kayo. The reason, when I was a minsan, tablets, ang binili namin kapagbasaan ka. Okay, when I am already here, manipulatives, slow and no? Well, mapan namin sa budget, o tinaibusan ni Principal Jai. Alam lang mga AO natin yan, hindi pwede ito sa'yo. Okay, hindi ito si Principal pa rin. Mag-tip ni Principal, accountability niya. So, dapat lahat tayo magtag ng slow leaders, slow non-numerates, or kung wala kabisuatan na tanong na assessor Pandanday, San Fernando Series Pet Integrated School. Ano yung nagkata matuto kayo dyan? Okay, sa ano, super last, before we will go to our next activity. Muy batan na, kabisatan. Yes. We have a collaboration here, ma'am, di ba? What might happen go? Siguro ka sa international standard test. Ang ginagawa naman natin kasi dito, contextualization. We are into contextualization. Okay lang para malaman ng buong Pilipinas. Yes, ma'am. Kasi ang sabi mga rin lang mga parents. Ang i-exam naman, ma'am, international standards. So parang hindi magsalubo yung test nila at saka yung ginagawa natin. Kaya baka wala nang ID talaga rin na ito, pwede natin i-research. Baka yung contextualization natin, ma'am, medyo dito sa Pilipinas, tapos magkakaroon ng exam sa international, talagang mababata ito. Kung nagiging pagpapasa na talaga dyan, kung narinig ko, isa na kumansel na ni Pisa. Baka pwede nung reading, marami pwede nagpakayo, nag-test kayo, kasi nag-test English na buong Pilipinas, sa Iraq, Mariga. So, mga tayo na nag-iigati, technique na nagbasa, amok na rin yung ipagpabasa na rin dyan. Okay, talagang pang
higher level. Okay? So, next slide. Nagkalipan tayo aming Dalijan at meeting kayo tumalan for the next school year o talagang Dalijan taralitan kayo. Oh, nata. Trending ang pagkamato ko na namin nagpasimod. Okay? Oh. Okay, next. Okay, next. So according to them, increasing ang trend pero nagbaba. Ang talaga nakasakpat 50%. I can still remember when I was at the United, kami nakakasi kami so pinag 30, 40. Sa sabi mo na kung kaya saksapo lang natin schools, diba? Okay. Nagpaya ang marigatan tayo, how much more with that pizza? Kaya naman narigat. Good! Pampayaan. Nakatiwan, nakakapati ni mama, kung namin siya, nakibabang document. Nag-improve gamot, nag-improve from below letter to letter. From letter to syllable, or CBC, or from syllable to word, ganon. There are none of my grade 4 learners. Awanti below, awanan. Story namin nun, mas guy. Each one of us should conduct evaluation. Sarili natin, may sarili tayong ginagamit ng paraan para makita natin, mamonitor natin ang progress ng bawat bata. At yun ang report natin sa ating mga magulang para magawa din nila ang kanilang tungkulin. Nang mabalik siya, isurusuro na awan self-survey na nasuro, at the end of the day, wala namang progress. So, in order to have a progress, there should be a strict monitoring evaluation. And with that, there should be an agreement in every activity that we will conduct. Okay, next. So, school partnerships, alam na namin ito, at medyo nagpon tayo sa school partnership. Alam niyo yung Nash, kasi Decade Order number 49 clearly states that binabawalan na tayo na lumapit sa mga politiko at saka bawal na mag-solicit. Kaya nga, i-define din namin yun para sa protection namin mga school heads. But we have our parents, our alumni, and other members of the community, our local government units actually are helping us na kapag tumutulong ang ating city, ang ating province, the national level, and other non-government organizations for that matter. Upang tayo ay magkaroon ng very established connections and linkages with our stakeholders. And I'm very happy to say that when I was at SPED Integrated School, we ranked 4 in the entire region for the Brigada Eskwela Nash. We attended the awarding with Magno. And when I was at Nimisat, we ranked 3rd in the region. But unfortunately, wala pang awarding hanggang ngayon. So may awarding o wala, kailangan very consistent tayo sa ating mga stakeholders in establishing our partnership with our stakeholders. I'm very happy to share with you na yung mga dating stakeholders ko in Union National High School for 20 years, sinundan naman nila ako sa SPED, sa ISAP, and then again here. Pag hindi nila nakikita na nakikatutupan ng mga binibigay nila, susundan ka ba nila? Hindi na. So we are more than happy. The classroom, wala na yung dyan, So napakaraming mga government agencies, kagagaling lang na dole sa amin, nagpakalit guidance, and syempre ang city, ang province, they have a lot. Okay, hindi mo na sarap, expose yun, paper, tapos yung data. Okay? Okay, next. Count of 3 again. 1, 2, 3. Samahin mo ang papel. Hindi mo na.
unan. Okay, pala ngayon ka pinag-insert, unan. Okay, and for the last time. 1, 2, 3. Oh, may nagawa pa kayo na ito na. Write your signature and your comment, the emoji. Pisa. Dito, the emoji. Okay. And may I request the facilitators to please collect before we're going to process the activity. In order for us to ensure ourselves na nangyari ng activity. Okay. So, Filipino, English, Math, Science, Science, kumuha na kayo Science. Science, sinalang ko. And AP, EPP, Market, GMRC, ESP. Okay, and at the count of 3, lahat ay nakulit na at ready na tayo for the processing of the activity. Alright. Nakatulog, nakapasya na sir. Okay, namin bilhin lang. Ayun pa yun. Okay, next sir. Okay, very good, math group. Ciao. May isang layer. What's wrong? Oh. Okay. So, ayun. What can you say about the activity, Ma'am Cassie? Microphone, facilitators. What can you say about the activity? Kanta yun. Pag-iikan, may isa-isa na nagsuran. What can you say, ma'am? Our activity is that individually and then we share each other's answer, ma'am. Okay. So next, what did you discover from the outputs of each group? Ipatuloy na sa akin mas na picture. Ay, ma'am, nasa picture namin, ma'am, from the naman. Yes po. Yes, We found out na lahat pala kami busy all sa buong isang taon. Lahat kami nag-participate sa different school activities for the betterment of everybody. Para sa progress namin. okay, very good. Clap for ma'am also. Yes, and ma'am Cassie, of course. So sabi niya, busy tayo sa buong taon. Nga, alam mo sa inyo natin yun. Diba? Okay, kaya may 1 to 30 kayo. What are the usual concerns or challenges? What are the usual concerns or challenges? Aside from na, wala sa bagay yung mga recycle? Hindi ka na. Nandito tayo concerns tayo. I-insert. May sana, ikaw na Pilipino ikaw. Ano ikaw na? Ikaw na siya na ikaw. Okay, Time allotted po. Ang concern or allocated po sa mga kaibigan. yes. Kasi syempre, yung ikaw na 4 to 5, o yung parang i-shorten naman. So, may pagkakataon na
meeting, sumama na kapag klase. Okay, magpapamilitin mo every day? Okay. What are the usual concerns or challenges? Aside from the time, kami alam ko, panunutin nyo, kita concerns yun, kasi manong kayo, gusto ko kayo, principal. Ay, sila naman. Yes, Carol? Carol is not ready. Materials During the insect. Well, isang problema na Insects na dahil is yung availability ng mga invite natin speaker. Okay, correct. Ano mag-invite sa sila sa insect lang. Okay, so mag-invite nyo mo. Mag-invite yung insect na invite. Isa na tayo kasi iyan. Collaborative expertise. Okay? Tanong ko dapat wala ang mobile na ang minimum nyo. Ito naman kailangan okay, what are the usual actions taken? Nakalagay natin ang agreements yun. Doon tayo mga example, agreements. Ito na kumpro, yung mga science. Nakakang ito, grade 4. Yes, ma'am? Yes, ma'am. Sorry, good morning po. Regarding, to answer that question number 4, I need to answer question number 3. What are the challenges? Actually, aside from materials, time, conflict, ang nakikita kong challenge po regarding sa professional development school is the acceptance of the teacher. Nag-training tayo, natuto tayo, pero na-apply ba natin? Yun yung nakikita namin isa sa mga problem, being one of the coordinator. And what are the usual actions taken? Of course, with the help of our leaders, our school heads, monitor nyo yan palagi kung nag-a-apply. Okay, intensive monitoring. Okay, that is the agreement. There should be an intensive monitoring. Nung mas mahal na direct na, dati problema yung lesson plan na matanggap, gusto po mga isunan, mga objectives. Ada problema panagarami na question, kailangan natanggapan kayo. Problema classroom management na, problema manag-compute na, walang nag-aping grado na. Diba? Parang ganon. So, action statement, yung mga agreements natin with our school head. Dapat may agreements their school head. Hindi lang monitoring that's only one. Dapat marami po. Depende sa problema. Okay, how could we do all these things better? How could we do all these things better? Carol, ready naman natin. After all these years, yung business na tayo, ginisip tayo, mag-improve tayo. So, in your own opinion, Carol, how could we do all these things better? Ay talaga na master yun. Naglayat ni Flo, naglakas kayo, parang gano'n. In my own point of view, ma'am, we need to plan early, ma'am. Check. What else? Wala na yun lang, plan early? Collaborate with colleagues, ma'am. Okay. Do the session, ma'am. Yes, collaborate with the school community. Kasi nakapata tayo sa kanilang mga PTA kayo, di ba? Okay, yes, that's correct. Next. So how can we better support our schools for them to effectively implement these PTA activities? Paano mo ito natin? Third, dark-glow. Anyan mo, tinitulong tayo because we are all important, we are all significant. We need to work as a team. Yes, and talaga ni Sir, we're going to work as a team. CE should be employed. The capital letter C should be employed. I-discuss natin yan mamaya. Okay, next. Yan. Kindly read, Erica. Microphone. Sir, Wilson. What can we do better together? There is a further policy directive to embed more deeply in LACs or labs, and its containing teacher collaborative expert
all operational practices. The central idea is the adoption of a coordinated whole school approach to curriculum planning. Yes, and I'm going to introduce to you now the whole school approach for Matatag curriculum. And the key here is the understanding of the school head, of the concept of the whole school approach. Kaya talaga nawawatan na namin school head ang amin tayo. Okay, next. Ay, ala, nagpipinsan din kalanan. Bisita yamin. So, in the whole school approach, is cohesive and collaborative action by a school community that is being strategically and continually constructed to improve student learning behavior and well-being. Let's define terms muna. Cohesive. When we say cohesive, they fit well together. They fit together. We are referring to the school head, the teachers, the learners, the parents, all the stakeholders that comprise the school community. They fit together so that they can collaborate with each other. Maan nga, panay nega, makikita ka, lagi ng grupo, ano ng principal, ng uyo. Lagi ng principal, lagi ng principal, sa pangkanya. Lagi ng grupo, ay, lagi ng principal. Ang mawawatan. Ako na buyong. Puro nega. Winter, may cohesive ba sila? May cohesion ba doon? Awan. Kaya di ba tayo, we are just mere workers of the government. Ginagawa lang natin ang ating trabaho. Trabaho lang. So that we can achieve the vision, goals, and objectives of the head. Nothing more, nothing less. At the end of the day, bigyan ko may kami ang puna. Ang gawin natin ang pagpapalipang ng galis. Diba? O simple buhay lang, ganon. Wala akong pakialam kung ano yung mga extra mo outside. Whatever it is. Ganon yun. We need to focus with the positive. We need to support our school community, most especially our school head. Ano man kayo supportahan naman? Kasday. Kaya tayo, panang nagbibinan. Discussioning. Maminsan ang kasday. Hindi ng grupo, hindi ang nakato. Maminsan ang kasday. Maminsan ang kasday. Sakit ng kalinkinan, sakit ng buong katawan. Kasi ano ba? Sabi mo, gagawin yung principal, kasama ka rin. Kasama ka. Okay? So, magulat tayo. Huwag mo na ilipat. Yan. Kakagsatan, they fit well together. Trabaho lang. Basta di ba yung good ma'am, nakikita niyo ng mga ibang good ma'am, o sinong principal ko talaga na supportara. Take note, kakagsat, 1 year na ni Pailao. Kaya shuffle me, di ba? 1 year pa lang. So, marami pa kami magagawa if we have a cohesive and collaborative action together. Pati di ba dyan? Pati di ba? Dali lang tinan, pati luto. Bakit sa ng parang sponsor dyan? Ang nila, o talagang pasipan, ang lalakong ito. O, di na mo talagang bisita, sulangkaan, di ba? Okay, para saan ka lang naman? Okay, next. Yan. So, every school has different needs and starting points. Nag-compare ang yung height your school. Lalo na elementary. Oh, elementary school. Ako, tulad dyan. Every school is unique. Respect the uniqueness of each school. The uniqueness of the members of the school community. Ano may parang nag-aabot ng pasa, nag-aabot ng stress, ano kayo? Kung nag-aabot pasa, dapat naman ito, mabubuot tayo nito. Ikapitin tayo, ano kayo? Ganyan yung stress, ano? Pero, nagkakakas dyan. That's wrong. That's wrong. Okay? So, next. The whole school approach is a framework that can be used to assess what exists
Identify measures of progress. Di ba nakita yun? Kay Tagtag, principal, kasi marunong, previous and everything. Makikita nyo naman, what happened during the 18 months of stay of Ma'am Arlene here? What happened during the 27 months stay of Ma'am Arlene here? What happened during the 1 year stay of Ma'am Arlene here? Parang gano'n. In your mind na lang, hanggang ang creativity na isang grupo, mga project na mo, gagawin mo katapisipan, do not compare. Tumulong na lang tayo. Tumulong tayo. Nakita yung mga problema, kapag kayo pilimang niyo, ma'am, mo tayo yung telephone, ha? Okay, pag-gadyan. Halimbawa, yung teacher ka, yung pag-gadyan, mamaan kayo yung telephone mo. Solusyonan mo ito na, talaga yung telephone mo. Ang kayo ba ng pala yung principal? Ang inakit yung mga padlak ko, mga problema. Pag-padlak, pinasundo sa MOE. Hindi meron na mo. Ang inakit, ma'am, gusto mo, ma'am. Okay. Yes? Yes, let us go. Wait na. Yes, 3 minutes. So, the whole school approach, mga katagas dyan, is ang MCASH, is a framework that can be used to assess what exists, create plan to address gaps and identify measures. So, nakakita, nagpupuro, mga pagkayo, tinisyon tayo. Movie dyan. Napanaga, papisina. Bigyan tayo ka din. Nakalagay na nagpupay yung pagbagang makita mo na. Okay, sapatos naman, may isa. At na, may isa. Ibubus na pagpanan ng naimas. Ay, gusto ka, yan. So, tulong-tulong para sa pagsulong. Pagkakatawang kayo. Tulong-tulong para sa pagsulong. Action speaks louder than words. Action, ang tanong na, dalawang pulo sa isaw, ilan na, natakas dyan. Baka mo yaman, taan. Okay, next. So, the whole school approach includes an overarching, supportive, safe, and inclusive school culture. So, let's check our school culture. Principals at the back, how's your school culture? Masaya ba kayo? Mama, are you happy? Sabes? Microphone. Full school approach. Basta ako masaya ako. Yes, ma'am. Indeed, I am very happy at Sabes because all the teachers will I think they are also pointed all the projects that are being implemented in the school. Wow! So, ma'am, yes, ako na yung agree, 100%. Pero at the next time, nobody is perfect. Talaga siya makukontento. Malinayag to. Baka nagagay, 160 lang nagagay. Kasama 100 lang nagagay. Bulsa na ang 360. Sampay lang nagagay. Sampay lang. Okay. So, mayak na to. Para matatag curriculum. But we need to check on our culture. Is it a culture of divisiveness or is it a unifying culture? At may hatikas ka, unifying. May isa kayo, nagragsa. Okay, next. So, can we read? Ang Daphne, si Kaluna, tatulog. Yes, thank you, Lord. Okay, so, it's time. It's time to eat. Sana, talagang matutuwa tayo dahil ang sarap-sarap ng ating kakainin. Okay? So, ano mauunan? Yes, sir, Wilson. Ikikaan ako dito yan. So, bigyan nga muna natin ng matatagtap si Ma'am Arlene in 1, 2, 3, go! Thank you, Ma'am Arlene. Thank you, Ma'am Arlene, for facilitating on the management of school-based professional development programs. So it's already 10:02, so we will resume at 10:17. Thank you. Okay, happy.